Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Kumusta po kayo? Payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Ang naniniwalang siya yon, pumalakpak ng the best kay Jesus. Okay. So I'm encouraging yung iba na mga nakatayo pa, tayo'y maupo na po. Yan. Dahil mamaya tatayo naman tayo ng tatayo, saka kayo uupo. Okay. Last Sunday ay iba yung ating topic, ano? Pero ngayon pong linggong ito, itutuloy natin yung ating nasimulang series 3 Sundays ago, entitled Overcome Evil with Good. Napag-usapan po natin nung part 1 na how to overcome evil with good. Don't be a victim. Huwag kang maging biktima. Huwag mong hayaan na yung mga masamang nagawa sa iyo ay magtulak sa iyo para gumawa rin ng masama. Kaya kapag may nangyari o nagawang masama laban sa iyo, hindi ka pa biktima. Hindi pa. Kailan magiging biktima? Kapag ikaw ay naitulak o na-encourage din ng masamang bagay na nagawa laban sa iyo na gumawa rin ng mali. And by that time, dun ka palang naging biktima. So that's part 1. The following Sunday, we talk about part 2, how to overcome evil with good. Ano naman yung part 2? Sino nakakaalala ng part 2? Don't be a slave of anyone or anything. Huwag kang maging alipin ng sino man para hindi ka matalo ng masama. Minsan kasi, binibigyan natin ng sobrang kapangyarihan ng isang tao sa atin kaya tayo ay nagkakamali na rin. Yung ganamang hindi mo kakilalang magta-tricycle, ay sinalubong ka sa karsada at ikigalit na galit na itulak kang magmura. Aba, ay binibigyan mo ng sobrang kapangyarihan ang magta-tricycle na iyon sa iyong hindi mo namang kilala. Yung nai-encourage ka ng isang magta-tricycle, ba't ka lagi magta-tricycle? Parang namumuro ang magta-tricycle, ano? Na sinabi na ng batas o ng municipality na ang mga tricycle ay di sa tabi dadaan, wag gumitna, pero gitnang-gitna pa rin. Kahit di mo kilala, binigyan mo ng kapangyarihan para ikaw ay magkasala by telling them or by talking about them na, ano ba tawag mo? Kamote, binababa mo, nagkakasala ka. And you're giving that person too much na kapangyarihan sa iyo para ikaw ay i-encourage na gumawa ng mali. My friend, you're making yourself a slave to them. So wag mong gawin, wag mong hayaan na maging alipin kanila na magtulak at ikaw ay maitulak para magkasala. So today, pag-uusapan po natin yung pangatlong paraan how to overcome evil with good, and this will be the last part po ng ating series. Ano naman ang ating sunod na gagawin to overcome evil with good? At bago ko i-reveal sa inyo yung number 3, let's pray. Father, we worship you. Truly, you alone deserve all the glory. Ultimo Lord, yung aming pag-church, iyo pa rin ang glory. Iyo pa rin ang glory dahil hindi namin ito may ipagmalaki. Dahil biyaya mo lamang ang lahat, Lord. Yung kakayanan, yung kagustuhan, yung kalakasan, maging yung availability, biyaya mo ang lahat ng iyon, Lord. Thank you so much for making us able and willing to attend the Sunday service. And thank you, Lord, for making this Sunday service possible. Thank you, Lord, for everything that you've done. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. Hindi na po yung aming mga kakulangan at pagkakamali ang nakikita ng Diyos Ama sa amin, kundi ang katuwiran mo. Salamat, Lord Jesus, for your righteousness na siyang nakikita ni Abba Father sa amin. And today, we pray na ang patuloy niyo pong pagsama, pagtuturo ang aming maranasan. Lord, we pray, biyayaan, tulungan, turuan niyo po kami to always overcome evil with good. Turuan niyo po kami, Lord. Turuan niyo po kami. Be with us. Ayaw po naming makinig sa kapwa-tao lang namin. Gusto naming makarinig from you. Kayo po ang magturo. O Holy Spirit, use me
as your instrument, as your vessel, turuan niyo po kaming lahat. At pagpalain niyo rin po ang bawat isa ng pusong handa, willing tumanggap ng mga katotohanan na i-reveal mo today. Biyayaan niyo po kami ng teachable heart. Biyayaan niyo po kami ng isip na bukas, willing na tumanggap ng mga katuruan mo. Salamat po, Lord. And we are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Walang ibang maparangalan, mataas, mahayag, makilala, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Salamat po, Ama. And unto your hands, we dedicate this Sunday service. Pagpalain niyo rin po yung mga kasama namin na nasa sa online. I-bless niyo po ang lahat ng maaabot, makakarinig ng aming mga pag-uusapan ngayong umaga. Thank you so much, Lord. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. How to overcome evil with good. Number 3, choose good. Sabihin mo nga sa katabi mo, choose good. Piliin mo ay ang good. Paano daw ma-overcome ang evil ng good? Choose good. Dalawa lang lagi ang pamilyan, it's either evil or good. Walang gitna. And the moment na hindi natin pinili ang good, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko pinili ang good, gitna ako. No. The moment na hindi mo pinili ang good, you are choosing the other side. You're choosing evil. Grabe naman, pastor, evil talaga? Hindi porket hindi good ang pinili ko, evil na agad. Yes, kasi walang neutral, walang gitna. So we need to choose good. Paano mapapagtagumpayan ng good ang evil? Choose good. Kasi pag ang pinili mo evil, paano pa magtatagumpay ang good? Are you there? Sino po rito nung maliliit na bata kayo, naglalaro kayo nung yung ang kapangyarihan mo'y puti? Natawa kayo, ano? Nagkukwento sa akin ni si Bieber, dati daw gayon. Ang kapangyarihan niya ay puti, nagtatransform pa nga. Diga, moon, power, make up! Oo, talagang matindi. Joke lang ho yun, hindi ho si Bieber ang nagkwento sa akin noon, iba. Ay talagang ini-imagine ko si Bieber bara-bara ako, isabay gayon. Anyway, di ba, tumawa kayo So ibig sabihin, totoo, yung mga naglalaro, kapangyarihan mo'y puti. Yung kabila, ang kapangyarihan, itim. Lagi naman ganyan tapos sinong nananalo? Kagaya rin ng napapanood natin. Sa una, laging medyo natatalo, agrabyado muna yung ang kapangyarihan puti, pero sa dulo, siya pa rin ang mananalo, di ba? Yung mga kapangyarihan mo yung mga dayamay, di ba? Tapos ang kalaban mo itim kaya ang kapangyarihan nito yung tae ng baka. Sinong nakaranas maglaro ng gayon? Kung hindi mo naranasan yon, RK ka, rich kid, ayan, puro gadgets na siguro, ano? Pero noong mga panahon ni Pastor, yan ang aming mga kapangyarihan. At alam niyo po, sa tingin niyo, hulaan niyo, ano ang kapangyarihan ni pastor ng bata? Puti o itim? Ay hindi ho, pastor kayo, hindi malamang puti, itim. Lagi akong kontrabida. Gusto ko yung aking role na yun hindi ko alam kung bakit. Dati, laging gusto ko yun, ang role ko. Kaya kadadakot ko ng dumi ng baka, minsan sariwa na. Hindi ko alam. Kuskus mo na rin lang sa dayami yun ayos na yun. Di naman din masyadong nakakadiri at damo ang kinakain nila. Anyway, di ba? Pero ang point ko rito, you will choose. You need to choose. At hindi pwedeng gusto mong manalo ang good, but you're choosing evil. Are you there? Ang sabi ko, hindi po pwedeng gusto mo at sinasabi mo na ang gusto mong manalo sa life mo ay good, but you're choosing evil. Hindi pwede yun. Okay? Sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Tulungan nyo nga po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. Today, I am giving you a choice between good and evil, between life and death. Nakita nyo? Si Lord po ang nagsasalita at sinasabi, ngayon, binibigyan ko kayo ng pagpipilian. Mabuti o masama? Buhay o kamatayan? And we all know, bakit ito ang karugtong? Bakit
nung sinabi ni Lord na mamili kayo, good or evil, tapos ang karugtong ay mabuti, buhay o kamatayan. Kasi alam naman natin na when we choose good, we are choosing life. And when we choose evil, we are choosing death. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, pag ang pinili mo ay good, you are choosing life. Pag pinili mo ay evil, you are choosing death. At inulit pa uli ito ni Lord in verse 19. Ang sabi po roon, I am now giving you the choice between life and death. Mas pinalawig pa ang description ng good and evil. Between God's blessing and God's curse. Pag pinili pala natin ay good, we are not only choosing life, we are choosing God's blessing. Sino rito ang gustong tumanggap ng blessings ni Lord? Sino rito yung gusto niya, lagi niyang nararanasan ng blessing ni Lord? So we need to choose good. Pastor, ano ba namang basic na yan? Natural, ang pipiliin ko ay good. Sabi mo. Pero in everyday life ba natin, are we always really choosing good? Diga? Kaya po ito ay dapat napapag-usapan at naiipaalala sa atin. At ano pa ang sabi ni Lord? I call heaven and earth to witness the choice you make. Oo, ay may saksi. Mamaya pipili ka. At hindi mo pwedeng basta gagawin ng pagpili mo. Kailangan mong magsigurado sa pipiliin mo kasi may witness. Sabi mo nga sa katabi mo, may witness. At sino raw ang witness? Sabi ni Lord, and I call heaven and earth to witness the choice you make. Bukas at buhay at nakatutok po dito ang mga CCTV ng langit. At recorded ang gagawin mong pagpili mamaya. Pastor, ako hindi pipili. Ganun lang naman yun eh. Hindi man pwedeng neutral eh. If you will not choose good, then you're choosing evil. At ano ang encouragement ni Lord sa dulo? Choose life. Ang piliin mo ay yung dadalhin ka sa life. Piliin mo yung good. Ayan. Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Alam niyo, church, for a very long time, though alam natin na we need to choose good, alam natin na ang dapat piliin ay good. Sabi nga nung iba, nung narinig yung intro ko, yung ating topic, yan ganun may pinag-uusapan pa. Natural lang pipiliin mo yung good. Natural lang pipiliin mo yung something that will bring you to life. Natural lang ang pipiliin mo yung God's blessing. Yan kailangan pang pag-usapan. Pero gusto ko pong malaman ninyo, church, na mapapansin ninyo ang ating kalakaran sa mundong ito. Even if we want to choose good, even if we know that choosing good ang tama at dapat gawin, we tend to choose yung mali. Example, sa mga anak, sinabi ng magulang, huwag buhayin ng TV. Mag-aaral kayo, huwag buhayin ng TV. Huwag kayong puro gadgets, huwag kayong puro tablet, huwag kayong puro cellphone, kayo mag-aral. Anong ginawa? Nagbukas ng notebook. Very good. At ang cellphone, nasa loob ng notebook. Di ba? Tanungin mo yung bata, tanungin mo yung anak. Yang ginawa mo ay tama. Mali po. Bakit mo ginawa? Ngingitian ka. Diba? Binilinan ng ama at ina. Ineng, batang-bata ka pa. Huwag ka munang magbo-boyfriend. Dahil ikaw ay teenager pa lamang. 14, 13, teen. Hindi ka? Anong ginawa? Nag-boyfriend din. Tatanungin ko kayo, sa tingin ninyo yung batang yon, alam niya kung ano ang tama at mali? Alam. Ang ginawa niya ay tama na. Tama ba yung ginawa niya? May bilin sa kanya, kaya dapat wag gawin.
Bakit ginawa? Ngingitian ka. Are you there? Ariyan pa po ba tayo? Parang wala na akong kausap. Parang ayaw niyo na akong kausapin. Parang nagsisisi na ata kayo, naka-attend kayo ngayon. Gusto niyo pagang ituloy ko? Church, let me remind you that your pastor is not your entertainer. Let me remind you that your pastor is not somebody na ang pipiliing mga topics ay yung makakakiliti sa tenga mo at makaka-feel good sa iyo. What we are talking here right now is the word of the Lord na ang sabi, parang magkabilay talim na sword na ginagamit hindi lamang sa pag-i-encourage kundi sa pagtutuwid. And I want you to be reminded, church, na I am not preaching here to please everybody. I am preaching the truth to please the Lord. Kaya gusto ko lang pong maging malinaw, you are not my audience. Every one of us ay naririto at ang number one audience natin ay si Lord. So I will preach sa kung ano yung makaka-please kay Lord at hindi sa tao. But I am not preaching para saktan ka. I am preaching to lead you to choose good, to choose life, to choose God's blessings. Lahat ng gusto pang ituloy ito, palakpakan mo ng the best si Jesus. Okay, so yung palakpak mong yan ay nagbibigay sa akin ng lisensya na ituloy ito. Tuloy! Diba? Bakit pag-uusapan ito? Natural pastor ang gagamit, ang pipiliin ko ay good. Hindi nga natin ginagawa. Hindi nga natin ang ginagamit ko, ibig sabihin kasama ako. Ilang araw, ilang linggo na natin pinag-uusapan, huwag maging biktima, huwag bigyan ng sobrang kapangyarihan ng tao sa iyo para so you can overcome evil with good. Ako na mismo ang nagpipreach, pero every time na may nakakasalubong akong gusto kong banggain, maka-overtake lamang. Alam niyo yun? Parang, kayo mo, God bless you ang bait mo. 2 o 3 pong gayaan ang na-encounter ko papunta pa lang ngayong umaga. Naliliitan ata sa sasakyan ni pastor. Diba? Ay talagang yung mga SUV-ng malalaki ay talagang sinasalubong ako. Dati-ratay, naikwento ko na sa inyo, binubusinahan ko ng kapit yun. Yung hanggat kami tapat, magkatapat, hanggat di nalampas sa aking tapat, hindi ko tinitigil. Pag lumampas na, saka ako titigilan. Ngayon, hindi ko na ginagawa. Kaya lamang, nawala man yung businang pisikal, nabusina naman sa utak at puso ko. O yamot na yamaw. Naliliitan ka sa akin. Hindi ka man lang naawa. Alam mo, pamilya rin ng aking kasama din na eh. May mga bata akong kasama. Ikaw kayo may bait. Gusto kong gayon din eh. Ano na lang iniisip ka? Overcome evil with good. Pero bakit yung split seconds na yon, bagsak na naman ako? Bakit pastor pag-uusapan pa yan? Natural lang pipiliin ko'y good. Iyon na nga. May nadaan nga kasi mga panahon, oras na decided ka to pili good eh. Decided ka to pili what is right. Sabay biglang susubukin ka. Naku, sablay na naman, mali na naman ang pili. O ako lang yung ganyan, kaya hindi kayo makarelate. Church, sabi ko, baka ako lang ang gayon, kaya hindi kayo makarelate. Pasensya na kayo kung dinadamay ko pa kayo. Alam ko namang ito ay Church of God. Spotless, blameless before the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, baka si pastor lang ang gayon. Hindi mo masabi. Di malamang ikaw ay gayon din sigurado. Okay. Yung bigla na lamang napasok sa karsada na tricycle, hindi man lang nag-signal, basta na lang pumasok. Tapos tatakbuhan ka sa unahan ng 20. Hindi, wow. Ewan ko, pansin ko, pabuhat nung itinuro kong series na ito, sunod-sunod ang pagsubok sa akin. Sa inyo ga? Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Kasi nasanay na po ang utak natin sa ganitong takbo ng pag-iisip. Na para bagang choosing evil is the right thing to do. Mapapansin nyo sa social media, yung gumawa ng tama, nagagalit yung mga netizens at anong sinasabi? KJ.
Bakit ganun? Pag gumawa ka ng tama, KJ ka. Pag gumawa ka ng mali, pinapalakpakan. Galing! Ang lupit mo, idol. Napakaloko mo talaga. Ano yun? Kapuri-puri ba yun? Nasanay na po ang utak natin to choose what is not good. That's why we need to choose. This is the day that God's na in-appoint ni Lord for us to choose between good and evil so that we can overcome evil with good. Okay. Naaalala niyo yung verse na ito? Pinag-usapan natin ito maraming beses na dito sa series natin. Ephesians chapter 4, verses 26 and 27. Basahin nga natin. 1, 2, 3. Basa. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Tagalog kasi natin ito binabasa ng mga nakaraan, kaya baka bago sa inyo. Pero anong Tagalog niyan? Huwag kayong magalit kayo, pero huwag kayong magkasala. O, naalala nyo na? O. Huwag niyong hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Huwag niyong bigyan ng panghahawakan o tatapakan ang demonyo sa inyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwedeng magalit, huwag lang magkasala. O, sa kabila naman, sabihin mo, pwedeng magalit, huwag lang hayaang lubugan ng araw ang galit. O, sa sarili mo naman sabihin mo, pwedeng magalit, pero huwag mananatiling galit, para walang tatapakan ng demonyo sa iyo. Ano ibig sabihin ng walang tatapakan ng demonyo? Di ba sinabi ko sa inyo, sinasabi, tini-encourage ng Bible na wag nating hayaang tayo'y manatiling galit. Kaya nga sabi, pwede kang magalit, wag mo lang hayaang lubugan ng araw. Ay pastor, paano po pag gabi nagkagalit? Malamang, madalas yun sa mag-asawa, kung kailan tutulog na, saka pa nagkagalit. Anong gagawin? Ay di, wag mo namang hayaang sikatan ng araw na galit. Ang punto, wag mong patagalin ang galit. Bakit? Kasi pag pinatagal daw natin ang galit, doon tayo nagkakasala at nagkakaroon ng tapakan ang demonyo sa buhay mo. Nagkakaroon ng foothold, nagkakaroon ng kuta, nagkakaroon ng stronghold, pinanghahawakan. Kaya mapapansin ninyo sa deliverance ministry, di ba? Pag nagdi-deliverance tayo, re-release muna natin ng forgiveness. Bukod sa pinahihingi ng tawad kay Lord at sa pinagkasalaan, nagre-release din ng forgiveness para walang panghawakan ang demonyo. Para pag dineliverance, pwede kang magkape, pwede kang labas na diyan. Ano pang ginagawa mo? Wala ka na pinanghahawakan diyan. Labas! O, labas agad. Di ba? Kasi nga po, ang paulit-ulit o ang nagtatagal na galit ay nagiging stronghold o kuta ng kaaway sa ating mga puso. Ano kang ibig sabihin niyan, pastor? Sino po rito yung, even if you're decided not to choose good, o let's say, ano ba yung mga good? Para naman meron kang specific na idea, ano ba yung mga good? If you are choosing to be happy, you're choosing good. If you are choosing to love, you are choosing good. Ano naman yung evil? If you are choosing na mas magalit palalo, you're choosing evil. If you are choosing na mang-away, you are choosing evil. Yun lang naman yun. Okay. Ano pa ang good? If you are choosing to forgive, you are choosing good. If you are choosing to understand, even if it's hard, you are choosing good. Ayan. Ano ibig sabihin niyan? Ba't ko ito binabanggit sa inyo? Kapag paulit-ulit at pinananatili natin ang ating mga isip at puso'y galit, nagkakaroon po ng stronghold ang kaaway doon. You are deciding to choose good. Bakit ganyan nga, pastor? Pinipili ko naman gusto ko naman piliin ang magpatawad. Gusto ko nang piliing magpatawad, pero bakit every time na nakikita ko yung taong kinagalitan ko, gagalit na naman? Sinong gayon? Sinong gayon? Sino yung kahit anong itanong ko, wala kang pakialam? O
kaya naman kahit di mo makita, may narinig ka lang na salita, may nakita kang lugar that reminds you of that person, nagagalit na naman ako, ba't gayon, pastor? I'm choosing good, pero bakit yung emosyon ko ayaw makisama? Bakit yung puso't isip ko ayaw makisama? Are you there? Naran pa kayo? Nakaka-relate kayo? Diba? Ako nga, inner healing ninyo, talaga kayo wounded na sa mga magta-tricycle eh. Joke. Cut. Bakit ganyan, pastor? Baka, o malamang, posible, may tapaka na ang demonyo sa puso mo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, dami-dami namang tatapak, demonyo pa. Sabi nung iba, tapakan mo ako, yurakan mo ako. Sabi ng demonyo, ako pwede. Hindi ka pwede. Hindi ka kasali. Yun lang, doon sa mga nagdadrama lang ako. Pero pag demonyo hindi pwede, daming tatapak, demonyo pa. Yes, that's what's happening. If we are letting, for example, anger na manatili sa iyo, then you are putting a foothold. Ano ba yung tapakan? Ano ba yung foothold? Ang mga Israelita po kasi for a very long time, bagamat alam na nila kung sino ang tunay na Diyos, ang kukulit, ang titigas ng ulo, sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, Diyos-Diyosan. With a letter D. O, syempre, maliit na letter D. Kasi yung malaking letter D sa Diyos, si Lord lang yon. At yung mga Diyos-Diyosan nila, kailangan ng tapakan, kailangan ng patungan. Hello? Kasi kapag walang patungan, nahuhulog. Diyos gayon. Hindi mo lang may ligtas sa sarili. Kailangan ipako. Kailangan lagyan ng patibay para hindi malaglag. Kaya kapag nakakakita ka pa rin at naniniwala ka pa rin na yun ay Diyos, at kailangan pang alalayan, patungan, lagyan ng patibay para hindi malaglag, hindi matulungan ng sarili. Kapatid, palayain mo ng sarili mo, hindi Diyos yun. Nililin lang ka lang. Kailangan alalayan, kailangan pagtulong-tulungan dahil hindi man lang niya maitulungan ng sarili niya, hindi Diyos yun. Okay. Sa pagpapatuloy po. At ang galit po ay patungan ng demonyo sa puso mo. Pastor, si Lord ang gusto kong nasa puso ko eh. Kaya nga hindi pwedeng manatiling galit kasi ang Lord hindi nag-i-enthroned, hindi nagtotrono sa galit. Demonyo ang gusto yan. Sabi mo nga sa katabi mo, patawarin mo na ako. Baka kaya katabi mo na galit pa eh. Sabi naman nung isa, napatawad na kita. Pero yung tiwala, mahirap ibalik. Bakit nga hindi ibalik ang tiwala? Hindi man pwedeng sabihin napatawad pero hindi nagtitiwala. Parang kahirap. Ba't nga gagayon ang puso ng tao? Kasi nga baka may tapakan na. Okay. Pastor, kahirap naman yan. Parang masyado namang spiritual. Talaga puso, nagkakaroon ng tapakan ng demonyo. Garne. Yung galit ang ating example na specific para mas maunawaan ninyo. Di ba kapag nasaktan tayo, ganito yung ginagawa natin. Pag may naka-offend sa atin, ganito yung ginagawa natin. Iniisip natin yung offense. Iniisip natin. Tapos, kaya ka nagalit kasi naunawaan mo, naisip mo na, there is something wrong. May maling ginawa sa akin. Ngayon nag-iisip ka. Bakit niya nagawa sa akin yun? Ganito ka rin ba magalit? Kasi ang normal na tao, ganito magalit eh. Nag-iisip siya. Nag-iisip. Bakit niya nagawa sa akin yun? Anong nagawa ko sa kanya para gawin niya yung bagay na yun sa akin? Hindi niya man lang ba naalala yung mga nagawa kong mabuti sa kanya? Ganun ba akong kasama para gawin niya yun sa akin? Ano ang pagkukulang ko? Diba? Yan yung mga bagay na naiisip mo doon sa naka-open sa iyo dahil nasaktan ka eh. At yun ang iniisip mo ng iniisip. Iniisip mo ng iniisip. Habang nakain ka, iniisip mo yon. Anong nagawa ko sa kanya habang nakain ka?
Bakit niya naisip gawin yun sa akin? Alam mo, iniisip mo lang iniisip, paulit-ulit ka. Tapos, nasa trabaho ka na. Kung ano man yung ginagawa mo, nagtatrabaho ka na, pero habang nagtatrabaho ka, iniisip mo na naman, bakit niya nagawa sa akin yun? Anong nagawa ko sa kanya? Ba't ginawa niya sa akin yun? Anong pagkukulang ko? Iniisip mo nang iniisip. At iniisip mo na sinaktan ka niya. At patuloy ka niya sinasaktan sa kaiisip mo sa kanya. At hindi mo nauunawaan na isang beses o isang moment lang naman yung pananakit sa iyo, pero ba't nananatili kang nasasaktan? Kasi ikaw na ang nananakit sa sarili mo. Sa kaiisip mo. Sino rito nung nasampal ka? Ay mayat maya sinasampal ka pa? Di ba isang beses lang yon? Isang beses lang yon. Pero ba't galit ka pa rin? Kasi iniisip mo, isang beses at saglit lamang na na-offend tayo nung naka-offend sa atin, pero ba't nananatili tayong galit? Kaiisip mo. Ang akala mo, sinasaktan ka niya sa isip at puso mo, pero ang totoo, ikaw na ang nananakit sa sarili mo. At anong ginagawa mo? Binabakbak mo ang isip mo. Gumagawa ka ng daan, ng kalsada. Sabihin mo nga, gumagawa ng daan. Gumagawa ka ng daan sa isip mo. Ikinokondisyon mo ang utak mo para magalit. Ikinokondisyon mo, inaayos mo, iniiba mo ang figure, iniiba mo ang hulma, iniiba mo, inaayos mo. Iniaakma mo sa iyong offense. Kaya it is not hard for you not na iisipin paulit-ulit yung nangyari. Kasi kinukondisyon mo ang utak mo roon, gumagawa ka ng daan. Daan na magpapaalwan sa iyong galit para siya ang laging dumaan sa isip mo. Kaya mapapansin mo, kahit may iba kang ginagawa, kaya mong mag-multitask. May ginagawa ka pero iniisip mo yung kagalit mo. At yung nagawa niya sa iyo, at yung mga iniisip mong bakit niya yung nagawa sa iyo. Are you there? Kinabukasan, hahanapin mo naman si Bes. At ano ang topic? Bes, bakit niya ako ginayo? Anong ginawa ko sa kanya? Anong pagkukulang ko sa kanya? At si Bes naman gatong, hindi narinig yung overcome evil with God. Gatong, ginagatungan ka pa. Siya nga eh. At yun na rin ang magiging bukang bibig ni Bes. Bakit nga ngayon nagawa sa iyo? Ano nga naman pagkukulang mo sa kanya? Ano nga naman nagawa mo masama sa kanya? At kinukondisyon mo ang utak mo. Kanina ginawan mo lang ng kalsada, ngayon sinisiminto mo na. Binubuhusan mo na. At si Bes, may dalang mixer. Buhos lang ng buhos, ikaw naman ay pantay lang ng pantay. Sige, pagandahin ang daan. Ikondisyon ng utak para laging galit. Umuwi na, tutulog na. At nung nag-iisa na, andar na naman si utak na sinimento na kanina. Dito yun na yun, maghapon na eh. At mas mabilis na ngayong mag-isip. Diba? Anong nagawa ko sa kanya? Bakit niya ako ginaganito? Diba? Anong ginagawa ko sa kanya? Na ginaganito niya ako. Iniisip na, bumibilis na ng bumibilis. Ang bilis ng pag-iisip. At sa sobrang bilis na, maya-maya pa, ang utak mo, highway na. Express na. At mamaya pa, addict ka na sa kaiisip mo ng offense mo. At tuwi na lamang may kakausap sa iyo, iyon ang topic mo. Bakit niya yun nagawa sa akin? Anong ginawa ko sa kanya? Anong pagkukulang ko? Anong naiisip niya? Ba't di niya ako kinukonsider? Ang feelings ko. Iyon na lagi ang topic. Sabi mo nga sa katabi mo, partner. Anong topic mo? Alam mo ang ginagawa mo? Kinukondisyon mo ang utak mo para magalit.
Ano mapapansin mo? At dahil nakagawa ka na ng skyway ng galit sa utak mo, yung mga positive thoughts na let's say, wag kang magalit, wag kang mabilis mainit ang ulo, wag magalit agad, hirap na hirap dumaan dahil hindi siya bagay doon. Dahil yung binawa mo ay skyway ng galit. So kapag tungkol sa galit, mabilis. Kaya mabilis magalit. Kanina, nung una, nagsimulang isa lang ang kinagagalitan. Ngayon, sa lahat na ang tingin ay kaaway. Lahat na'y binababag. Ang hirap paliwanagan dahil walang tinatanggap na paliwanag, dahil tuwing may umimik sa kanya at hindi makadaan sa expressway, skyway ng utak niya ng galit, hindi niya agad yung makontain at agad ay galit. Dahil yung galit ang mabilis makadaan doon. Are you there? Okay. Pastor, ano mga pinagsasasabi ninyo? Yun may imagination nyo na lang eh. Sige. Yun kasi ay based sa sinabi ng Bible. Pag-usapan natin ngayon ay science. Ito maganda eh. When the Bible and the science collide. Okay. Sabi ni Dr. Caroline Leaf, author po ng Switch on Your Brain. Sabi niya, thoughts are real. Physical things that occupy mental real estate. Sabi niya, alam niyo ba na yung mga pag-iisip ninyo, yan ay totoo at physical na bagay na umo-occupy ng space sa utak mo if you will consider your brain as real estate. Diba? What is matter? Anything that occupies space and has mass or weight. Bihira, pag di nyo alam yan, absent na naman kayo. Ba naman? So, yung thoughts pala daw are also physical and real things that can occupy space in your mental real estate. So, consider your utak as lupa. Are you there? Lote. At ang bawat isip mo ay umuukupa ng space sa loteng iyan ng utak mo, ng isip mo. O huwag kayong bibitaw para mas maunawaan ninyo. Tuloy. Moment by moment, every day, you are changing the structure of your brain through your thinking. Nakita nyo? Araw-araw, minu-minuto, kung anong iniisip mo, ang siyang humuhulma sa utak mo. Kaya pala ang sabi ng Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano yung lagi niyang iniisip, nagiging siya yun. Dahil nahuhulma, naiikondisyon mo ang utak mo sa kung ano yung lagi mong iniisip. Kaya kung ang iniisip mo lagi galit, nakukondisyon ng utak mo para laging magalit. So, anong tendency? Nagiging kang magagalitin. Dan 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 dan. Kaya ang paalala rin ng Proverbs 4:23 sa atin, anong paalala? Dahil gayon pala eh. Be careful how you think. Your life ay ano daw? Is shaped by your thoughts. Wow, yun pala yun. Mag-ingat ka sa iyong i-entertain at iisipin ng napakatagal na panahon sa utak mo dahil huhulmahin niya ng utak mo at kung ano ang hugis ng utak mo at kung ano ang paraan ng pag-iisip mo, yun ang magiging lifestyle mo. Hello? Kaya kung nagtatanong ka pa rin, bakit galit pa din ako? Bakit ang bilis kong magalit? Kasi nakagawa na ng daan sa utak mo na nagpapabilis ng pagkagalit mo. Nakondisyon na ang utak mo na laging magalit. At sa lahat ng mga nasa under ng category ng evil, gayaan lahat din ang nagiging proseso. Ano-ano pa ba yung mga under ng evil? Galit lang to eh. Number one, isa lang to sa example eh. Addiction.
Laging ginagawa, laging iniisip. Sino rito yung gumagawa, hindi nag-iisip? Bihira yun. Ibig sabihin, basta may ginagawa ka, syempre iniisip mo yon. Kaya ayaw mo namang, meron naman ding mga taong gumagawa parang hindi nag-iisip, kaya ayaw mo namang kasama yung gayon. Pero normal, ikaw, bago ka gumawa, natural, iniisip mo yung ginagawa mo. Are you there? So yung addiction, alam niyo po, ganun din ang proseso. Iniisip mo lagi. At marami na po ako nakausap, they started na hindi nila gusto yung kinaadikan nila. Ay sa totoo lamang nung uminom ng alak ano ba sabi? Pait! Bakit nasarapan na nung nagtagal? Yung unang-unang beses na humipak, asamid, baho. Bakit nung nagtagal masarap na? Hello? Kasi paulit-ulit, kinukondisyon ang utak, nakukondisyon ang buong sistema. Hanggang nakagawa na ng highway, skyway ng bisyo. Are you there? Hanggang paulit-ulit, hanggang nakagawa na ng skyway ng immorality. Paulit-ulit, hanggang nakagawa na ng skyway ng self-pity. Paulit-ulit, hanggang nakagawa na ng skyway ng anxiety. Are you there? Lahat ng bumibihag sa iyo, hindi ka nagsimulang bihag agad niyan. Lumapit-lapit ka hanggang mamaya nagpagapos ka na. Anong gagawin para maayos ito? Pastor, may skyway na. Nag-decide ako kanina sa service. Pag-uwi ko sa amin, gayon na naman. Kasi may skyway na. Ang tawag po ng Bible dyan sa skyway ng utak, stronghold. O doon sa binasa nating verse, foothold of the devil. Kaya gustong-gusto mong bumait, pero di mo magawa. Kasi konkreto na ang skyway. Sa tatabaan ng puste, antibay. Sino nagpatibay, pastor? Yung demonyo talaga yan Ikaw. Ang demonyo, hindi naman. Ang nagpatibay. Okay. Tatapusin ko na. Tutuloy ko bahala na kayo. Mamroblema na lang kayo. May skyway na nga, tapos closing prayer na tayo. Bahala kayo. Ayusin natin yan. Sinong gusto maayos? Amen. Sinong gustong maayos? Amen. Pumalakpakan ng the best kay Lord. At sabihin mo, Lord, ako po'y nag-e-expect sa'yo. Come on. Lord, ako po'y nag-e-expect sa'yo. Gusto ko pong mabago. Gusto ko pong piliin ng good. Nahihirapan ako, nag-i-struggle ako. Tulungan niyo po ako. Yun din ba sinasabi mo sa puso mo? Anong gagawin para maayos ito? Romans chapter 12, verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Paano ka nakagawa ng highway, ng skyway sa utak mo? Ng kasalanan, ka-iisip. Paano mo ngayon aayusin, babaguhin at gigibain ng skyway na yan? Ka-iisip din. Pero babaguhin mo ang iniisip mo. Ikukondisyon mo uli ang isip mo. Sasanayin natin ang isip natin na ang isipin is, what is good? Kung nakagawa ka na ng highway ng galit, unforgiveness sa puso at isip mo, at yun nagawa sa kaiisip mo ng galit, paano maiayos? The same
way, mag-iisip ka rin naman kung paanong magpuporgive, kung paanong magmamahal. Ikukondisyon mo lang ang isip mo. Yun ang sinasabi ni Paul, you can be transformed into a new person by changing the way you think. Sabi mo nga, baguhin ang isip. For us to be able to always choose good, baguhin ang isip. Bago po si Jesus nag-minister sa lupa, may naunang isinend ang Diyos sa kanya. Pero syempre, tao naman din yon, hindi Diyos. At sino yon? Si John the Baptist. Before Jesus, ito ang sinabi ni John the Baptist. Matthew chapter 3 verse 2. Basa. John said, change your hearts and lives, because the kingdom of heaven is near. Ano sabi? Change your hearts and lives. Ibig sabihin niyan, baguhin yung puso niyo, baguhin yung pag-iisip niyo, baguhin yung inyong lifestyle. Dahil malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos. 'Di ba? Sa ibang version, anong sinasabi ni John the Baptist? Repent! Yun ang short term ng change your hearts and mind and lives. Repent. Pag ba nagre-repent, nagbabago, nag-iisip, nagbabago ng isip. Ayaw ko nang ituloy yung ginagawa ko, that's why I'm repenting. Nagbabago ka ng isip. Okay, yan ang sinabi ni John the Baptist. Sino ba si John the Baptist? Matthew chapter 3 verse 4. John the Baptist is the one Isaiah the prophet was talking about when he said, this is a voice of one who calls out in the desert, prepare the way for the Lord, make the road straight for Him. Ano sabi ni Isaiah? Bago dumating ang Misaya, ang tagapagligtas, merong isang magsisisigaw sa disyerto, sa ilang at sasabihin, prepare the way of the Lord. Everybody say, prepare the way of the Lord. Naalala nyo kanina, kaiisip mo ng offense, kaiisip mo ng galit, kaiisip mo ng kung ano man yung naging stronghold sa iyo, nakagawa ka na ng daan ng kasalanan. Ngayon, ito ang sinasabi ni John the Baptist before Jesus came. Ano ang sabi ni John the Baptist? Prepare the way of the Lord. Gibain yung mga daang nagawa mo sa isip mo. Gumawa ka ng bagong daan, at sino naman ang dadaan diyan? Ang Panginoon. Nai-connect nyo? Nai-connect nyo? Prepare the way of the Lord. Gibain mo naman ngayon yung mga daan, skyway, highway ng kasalanan sa puso at isip mo. Dahil ang ihahanda mo naman na ngayon, dadaanan ng Panginoon at ng kalooban niya sa buhay mo. Amen? At ano ang nangyari? Sabi ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. At dumating na si Jesus. At ano ang unang-unang sermon ni Jesus? Ano ang unang-unang topic ni Jesus? Matthew 4:17. From that time, Jesus began to preach, saying, tingnan ninyo, change your hearts and lives, because the kingdom of heaven is near. Ano ang unang topic ni Jesus? Baguhin ninyo ang isip ninyo. Bakit yung agad ang inuna ni Jesus? Kasi alam ni Jesus, anuman ang ituro niya, kung hindi bago ang isip, wala din. Bakit kailangan baguhin ang isip? Kasi kahit ilang beses nating basahin ang Bible, ang i-entertain lang natin ay mga bagay na angkop sa daan na ginawa natin sa utak natin. Example uli yung galit. Ano nga ang skyway na nasa utak? Galit. So everything na may kinalaman sa galit, mabilis dumaan, mabilis maproseso. Nagsasabi si Lord, forgive. Sabi sa Bible, forgive. Hindi yan angkop sa daan. Hindi yan makakadaan. At ano sabi naman ng mundo? Sige, magalit ka pa. Yun kung abilis, sagitsit na. Bakit? Iyon ang angkop sa daan. Parang tulay. Ang sabi ni Lord, forgive. 150 tons na truck. Ang ginawa mong tulay 10 tons lang ang pwedeng dumaan. Ano sabi mo? Bawal.
10 times lamang yung magalit ka pa, Allah, sagit-sit na eh. Narapa kayo? Kaya sabi ni Jesus, unang-unang pinreach ni Jesus, baguhin yung isip nyo. Kasi pag hindi ayos yan, pag hindi na-prepare the way of the Lord sa isip mo, kahit anong preach ni Jesus sa iyo, si Jesus na yun ha. Kahit anong preach ni Jesus, kung hindi ayos ang dadaanan sa utak, wala. Ay si Pastoral Paga naman ang mag-preach sa inyo. Di wala rin, si Jesus na nga yun. Hello? Hindi papapasukin o padadaanin ang mga aral at bagay na di tugma o angkop sa daan na ginawa natin sa ating mga isip. Ano ba yung mga concrete na example dyan para mas madali nating maunawaan? Isa sa nakita ko, nakalakaran natin ay ito eh. Yung pag-iisip na wala naman talagang namamarehas sa mundo. 'Di ba? Sino yung narinig mo na yun? Wala naman talagang patas. Walang namamarehas. Lahat yan nagsisinungaling. Lahat yan ay nanloloko. Sige, maging straight ka sa mundong ito at kawawa ka. Di ba? Wala talagang straight. Yun ang mentality ng marami. Lahat nandadaya. Kalakaran na yan. Yun ang mentality. Okay. Ngayon, sa tagal na laging yun ang ini-entertain, nakagawa na yan ng highway sa utak ng marami. 'Di ba? Sino rito yung nung nagsisimula ka pa lang sa trabaho, ang sabi mo, magiging honest ako sa trabaho ko. Kaya lang nung nakita mo lahat ng katrabaho mo hindi honest, anong ginawa mo? Nagpatama ka na din. Nagpiprint ka sa opisina. Nagnanakaw ka ng oras. Alas 5 ang out mo, 4:30 nasa banyo ka. Pastor, hindi pa naman po ako nagtatrabaho. Yun na nga, OJT ka palang, ganyan ka na. Bakit gayon? Bakit gayon? Nakagawa na ng highway sa utak na hindi naman lahat ay namamarehas. Lahat pare-pareho lang yan. Lahat walang parehas. Hello? Pero ngayon, paano naman babasagin yung highway na yan sa utak? Eto, sabi ni Lord sa Proverbs 20:23, basa. Pastor, 2024 na ngayon, huwag kang makialam. Basta Proverbs 20:23, basa. The Lord hates dishonest weights, and dishonest scales do not please Him. Sa Tagalog po yan, ang Diyos ay galit na galit sa mga timbangang may daya. Sa madadayang timbangan, ang Diyos ay hindi natutuwa. Ay pastor, ano naman kinalaman ko? Timbangan naman yan eh. Church, kung sa timbangan nandadaya si Lord ay galit sa tao paga. Kaya pag nalaman mo, aba, uungat nakasanayan, uungat ginagawa ng marami, uungat sa tingin natin dahil iyon na ay mali na, ay tama na kahit mali. Ito pala ang sabi ni Lord, hindi, huwag kang mandaya. Huwag kang manlilin lang. Maging patas ka, maging parehas ka. Mababasag ang nakasanayan na. Everybody say, baguhin ang isip. Basahin nga uli natin yung Romans chapter 12 verse 2, 1, 2, 3. Basa. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kailan daw, ano sabi ni Paul? Kailan daw laang natin matututunan na alamin, i-apply ang will ni Lord? Kapag nagbago ka na ng isip. Kaya kahit anong gawin mong devotion, kapatid, kahit anong gawin mong basa ng word, kahit anong gawin mong attend ng church at makinig ng preaching, kung yung isip mo, yung highway ng kung anumang mga kasalanan yan ay hindi mo pinagigiba sa Diyos, hindi mo maunawaan at di mo mai-apply ang kalooban ng Diyos. Ngayon, alam ko, ito ang kanina pang tumatakbo sa isip mo na tanong, paano
babaguhin ang isip. Paano babaguhin ang isip? Una, letter A, choose the truth. Sabi mo nga sa katabi mo, choose the truth. Sino po rito gusto mo totoo? Sino rito yung ayaw mo kasama mo plastic o rokan? Gusto mo totoo? Gusto natin totoo, di ba? We celebrate the truth. Actually, pag may mga kasama ka nga, sabihin mo, ikaw na makipag-usap dyan. Pag tinanong ka, anong sasabihin ko? Anong sasabihin mo? Kahit ano, basta tama. Kahit ano, basta totoo. O anong sasabihin ko? Kahit ano, basta totoo. Di ba? At tiningnan ko po, what is the definition ng truth? At ang sabi po doon sa nakita ko, ang definition daw ng truth ay, truth is the state or quality of being true. Ang katotohanan daw ay yung kapag totoo. Parang hindi na rin ma-explain eh, ano? Ano daw yung definition ng truth? Truth is the state or quality of being true. Parang pinikot-ikot lamang. Parang yung mga life group ko nung isang gabi. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng Roma 6:23? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Sabi nung isang nag-explain, yun po kapag nagkasala po, edi magbabayad po ng kamatayan. Aba, hindi kayo na rin yung kagagaling mag-explain. Malamang nung estudyante, mga yung gayo na rin. Anyway, sino daw sumagot na niya? Ang truth daw is the state or quality of being true. Parang wala naman akong naintindihan, hindi rin na-define. Tuloy natin. Which is in accordance with facts and reality. Tatagalogin ko po. Ang katotohanan daw ay yung katayuan ng pagiging totoo. Labo. Na nakabase sa mga katotohanan na sinasabi sa paligid at sa kung ano yung realidad o nakikita. Ano daw ang truth ng mundo? Depende sa nakikita at sinabi na rin ng naririto. Listen to this. Ang problema po sa definition na ito ay ang facts and reality ay nakabase lang sa nakikita at naririnig natin sa mundo. Yung sinasabing facts and realities, nakabase lamang sa mundo. At alam niyo po ba na ang Bible ay may sariling definition ng truth? Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, partner, ang Bible may truth na kanya. Ang Bible po ay may sariling definition ng truth. At sa Bible, ang truth ay hindi word. Ang truth ay person. Sabi po sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. The only way to the Father is through me. Ang truth ay si Jesus. Ano ibig sabihin ng pastor? Jesus and His words ay mas totoo kesa sa totoo na sinasabi ng mundo. So if you want to overcome evil with good, choose good. And how to choose good? Choose truth. Choose Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord. Ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga salita ay mas higit pang totoo kaysa sa iyong nakikita. Sino po ang nakarinig dito nung kasabihan, the truth will prevail? The truth will prevail. Okay. Alam mo ba, malalaman mo na totoo talaga ang isang bagay o ang isang ideolohiya o paniniwala kapag ito'y mananatili. Ang basihan talaga ng pagiging true ng isang truth ay kapag ito'y mananatili. Naalala ko noon, ang pinaniniwalaan nilang truth about sa maganda at sexy ay yung mga mabibilog. Diba? Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga model sa mga painting ay mga mabibilog, mga curvies. Yung mga chubby, napansin nyo ba yon? Sino nakakita sa inyo nung painting nung unang panahon ng mga slim ang model? Kahit nga yung sa Greek mythology, si Aphrodite, diba? The goddess of
of love baga and beauty yata yun. Basta yung nandun sa bumuka yung tahong. Basta bumuka yung yung kabibe, tas nandun siya. Nakita ninyo ang figure ni Aphrodite? Straight, parang bote ng 1.5. Bakit ganon? Kasi during their time, ang truth na pinaniniwalaan nila about kung sino ang maganda ang figure ay yung mga chubby. Wag mong tingnan yung katabi mo. Kahit ganyan yan ang sexy nung unang panahon. Ngayon, ano ang definition o truth about kung sino daw yung magandang figure? Yung parang glass hour. Yung talagang ganyan. Halos wala ng baywang. Yung ang mga baywang ay 14, 15, ganun baywang. Hindi, joke lang na. Mga 20, 22, 21. Grabing baywang yan. Sabi, pag hindi ka raw gaya ng baywang, hindi ka tao. Sabi nung nag-post, meow! Sabi nung isa, oink! Okay. Anong point ko doon? Yung truth nung unang panahon about figure, hindi na ngayon truth. Iba na. What I'm trying to say to you, church, is this. Malalaman mo na ang isang truth ay true if it will last. Kung siya'y mananatili. Are you there? Sabi nila noon, ang nakain daw ng tuyo yung mahihirap, di ba? Ngayon, mayayaman nakain ng tuyo, gourmet. Malalaman mo na totoo talaga yung truth na sinasabi mo kung ya'y mananatili. At ano sabi ng Bible? The words of the Lord will remain. Heaven and earth will pass. Langit at lupa ay lilipas at mawawala. Alin ang mananatili? Ang salita. So kung ano ang nananatili, yun ang totoo. Only the words of the Lord will remain. Kaya ang truth ay si Jesus and His words. Eh bakit pati si Jesus, hindi ba yung word lang niya? And the word became flesh and dwell among us. And who is that word that become flesh? Jesus. He is the truth. He is the truth. Alam mo nung tinanggap mo si Jesus, paano mo ba tinanggap si Jesus? Paano mo tinanggap si Jesus? Di ba sinabi mo, Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Alam mo nung ginawa mo yon? Alam mo nung sinabi mo yung kay Lord? Tinanggap mo din, hindi lamang siya at ang pagiging Savior niya, tinanggap mo din na ang kanyang salita, ang final authority at basihan ng truth sa buhay mo. Hindi mo lang tinanggap si Jesus as Lord and Savior. Tinanggap mo rin na si Jesus, the Word Himself, ang final authority na pagbabasihan mo ng truth sa buhay mo. Kaya hindi ang truth ay kung ano sinabi ng madami, yung bandwagon mentality. Ang truth ay hindi yung kung ano yung nakagisnan o nakasanayan. Ang truth ay hindi kung ano ang sinasabi ng nanay at tatay mo, bakit Diyos mo gayan? Ang truth ay kung ano ang sabi ni Jesus. Yun ang truth. And if you want to overcome evil with good, choose good. And if you want to choose good, choose the truth. Choose Jesus. Pipiliin mo ang truth. At ang truth na pipiliin mo ay according sa principles and life of Jesus. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 8, tulungan niyo po ako magbasa. Malapit na po tayo matapos. 1, 2, 3, basa. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kung wala di yan, wag mo na raw iisipin. Kailangan daw ang iniisip natin ay kung ano yung kapuri-puri, kung ano yung totoo, kung ano yung tama, kung ano yung dalisay, kung ano yung kaibig-ibig. Pag wala riyan, wag mo na raw iisipin. Pipiliin natin ang truth according kay Jesus. Bakit mo yan pinaninindigan? Kasi ito ho ang sinabi ni Lord.
Hindi, ang truth ay ito. Ang truth ay dapat ay ikaw ang may right para piliin kung ilan ang magiging anak mo. Sabi ng batas namin sa China, gayon. Pero ano ang sabi ni Lord? And that's the truth. Kung ano ang sabi ni Lord. Diba? Pagpili ng mga magiging leader, sabi ng marami, yan daw magandang leader, galit sa adik, pumapatay ng adik. Yan ang magandang leader, yan din ang gusto kong leader. No, ang pagbasihan mo, ano ang sabi ni Lord? Na kahit pa yan ay adik, the Son of Man came to seek and save that lost. Forgive and you will be forgiven. So forgive that addict. Are you there? That's your truth. Ang truth mo ay based sa sinabi ni Lord at sa life ni Jesus. Okay, ano pa ang gagawin? Para mabago ang isip, letter B, gibain ang maling daan sa isip. Sabihin mo, gibain ang skyway sa utak. Baka magibanin nyo yung skyway siya. Gibain ang hindi truth na according kay Jesus. Sabi po sa 2 Corinthians 10:5, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ano ba ibig sabihin ng gibain? Gibain meaning wag papormahin ang lahat ng hindi according sa truth ni Jesus. Pag hindi in line sa sinabi ni Lord at hindi in line sa way of life ni Jesus, wag mo nang gawin at wag mo nang panindigan. Gibain mo na yan. Okay? Ano ba ang mga sinabi ng Jesus? Ano ba ang mga sinabi ng Diyos? That sex is good, but sex is meant for the married couple. Ano sabi? Ang sex ay hindi masama, pero ang sex ay nagiging masama kapag ginagawa ito outside marriage. Marami naman ang gumagawa niyan. Tanggap naman kami ng aming pamilya, tanggap naman niya ng aming society. Then, let me ask you, ang pamilya mo ba ang Diyos mo? Ang society mo ba ang Diyos mo? And if not, listen to the Lord whom you receive. And what is the Lord saying to you? Do not live an immoral life. And that's the truth. Kailangan gibain. Ngayon, minsan, naiisip mo, nagtatanong ka, bakit paulit-ulit pa rin namin ginagawa? Kahit alam kong mali. Kasi nga, may kalsada nang nagawa. May skyway na sa utak. Gumawa ka na ng daan. Kai-entertain mo that it is good, it is okay, it is fine, even if it's not. Nakagawa ka na ng skyway dyan sa utak mo, okay lang. Hindi nga okay, pero ngayon nakakarinig ka na naman ng word. Oo nga, mali. Pero ba't nagagawa ko pa rin? Kasi nga may stronghold na. Kailangan niya gibain. Anong sabi ng 2 Corinthians 10:5? Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos. Gibain mo! Huwag mong papopormahin ang lahat ng hindi according sa truth ni Jesus. Gibain mo. Know and hold unto the words of the Lord. Pastor, paano pong magigiba yun? By knowing the truth. And that truth will set you free. At ano nga uli ang katotohanan patungkol doon? Ang sabi ng Diyos, hindi yan masama if you're doing it inside marriage. If you want to do it, magpakasal kayo. Pero ang pagpapakasal, kagaya naman ng napag-usapan natin noon about love, courtship, and marriage, kailangan ng reason mo kaya ka magpapakasal is because you love the person. Okay? At hindi dahil sa sex. Baka kaya ka magpapakasal para legal na. No. Maling-mali at napakababaw na kadahilanan. Because when you enter into marriage, it's a lifetime commitment.
Paano pag hindi na kayo mahilig? Paano pag hindi na kayo capable of doing that? Di ayawan na. That's why it should not be the reason to marry a person. Okay, but ganito yung nagiging love, courtship, and marriage. Gibain ang maling daan sa isip. Ano pa? Yung mga nakalikha na ng daan na may iba pang daan at paraan para makarating ng langit. Gibain na yan! Paano magigiba yun? By knowing the truth. Balikan natin John 14:6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. The only way to the Father is through me. Walang ibang daan. Kaya yung mga nabuo mo pang ibang daan sa isip mo, gibain mo yan dahil isa lang ang daan. Si Jesus ang daan patungo sa Ama. Wala nang iba. Yung nag-aakalang ang pagpunta sa langit ay by doing good deeds, gibain ang daan yan. Yung nag-aakalang ang pagpunta sa langit is by being a kind person, gibain na yan. Bakit? There's no other way to go to heaven, to go to Father, but through Jesus. And letter C, paano magbabago ng isip? Bihagin ang bawat pag-iisip. Sabihin mo nga, bihagin. Ano ka naiisip mo kapag narinig mo yung bihagin? Kikidnapin na, itatalay. 2 Corinthians 10:5, tuloy po natin yung verse. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. The question is, paano bibihagin ang bawat pag-iisip? And this will be our last verse for today. Paano bihagin ang bawat pag-iisip? Awit 46:10 or Psalm 46:10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Paano kapag binibihag? Sabi nung narinig ko rin sa kabila ay tinatali. Meron ako tatanong sa inyo. Paano mo mabibihag o paano mo matatali ang ayaw tumigil? Paano mo mapapaliwanagan ang ayaw tumigil ng pag-imik? Meron nga kayo na-encounter na gayon, yung may gusto kang sabihin pero siya mas maraming nasasabi sa iyo, hindi ka na makaimik yan, hindi ka na makasingit. Yung meron kang gusto sabihin pero yung kausap mo naman, it starts with one thing. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try, keep that on mind, that's the problem. Di ka? All I know, time is a valuable thing. Watch it go flies with its pendulum swings. Hindi, wag na. Di kay kahirap kausapin. Kahirap kausapin ng gayon, yung may imik din siyang kanya. Paano mo bibihagin ang hindi naman matalay? Paano mo itatalay ang hindi matalay? Kaya ano ang sabi ni Lord? Kayo ay magsitigil. Tumimo ka. Sa Batangas City mo, tumigil ka. Hanggat nag-i-explain ka, hindi ka mapapaliwanagan. Hanggat dinidepensahan mo pa rin ang iyong pinaniniwalaan, hindi magigiba iyan. Okay lang naman po, okay lang naman po. Hindi nga okay. Gusto mo ba talagang maayos? Gusto mo ba talagang magiba ang daan na nagawa sa utak mo? Then, be still. Alam niyo ba sa English yung Psalm 46:10? Be still and know that I am God. Pag in-English ko, papaliwanag pa ako sa inyo yung still. Tilagalog ko, mas maganda nga Kayo'y magsitigil. Tumimo ka. Tumigil ka. Huwag ka nang magpaliwanag. Huwag ka nang makipag-argue. Kasi ang sinabi ni Lord, yun na ang final at authority. Hindi na yun subject for argument. Pastor, kaunti lang naman. Kami naman magpapakasal na rin, malapit na rin naman. Kami magpipisa na, magpapakasal na rin naman, paparo na rin naman. Hindi yan ang sinabi ng Lord. You're bringing yourself na magkakasala pag ginawa nyo yun. You want blessing? Choose life. You want blessing? Gusto mo talagang ma-bless?
your relationship, your family, o yung sisimulan mong pamilya, choose good. Choose life. Because when you choose good, you choose life, and when you choose life, you are choosing God's blessings. Kasi kapag you choose bad, you are choosing evil, then you are choosing God's curses. Yun na yung nasa verse kanina. And I am telling you this truth, for you not to be cursed, but to be blessed. Kaya anong sabi? Tumigil ka. Huwag ka nang makipag-argue. Huwag ka nang makipag-struggle. Tumigil ka, pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos. And this is the truth. This will set you free. This will lead you to good. Will lead you to life. Will lead you to blessings. Sa madaling salita, if we want to choose good, kung gusto mong mabihag ang isip mo at dalahin kay Kristo, walang ibang paraan kundi to surrender talaga fully your life to God. Hindi pwedeng sinusurrender mo lamang ang ibang bagay tapos yung iba hindi. Talagang lahat yan. That's why God commanded us to love Him with all. With all. So, as we end, sino rito yung nagsasabi, gusto ko pong tumigil at gusto ko pong mas ma-reveal pa sa akin kung gaano kabuti ang Diyos. Gusto ko pong tumigil. Ayoko nang makipag-argue. Ayoko nang mag-struggle. Gusto ko nang tumimo. Gusto kong tumigil. Kasi gusto kong magiba. Ano man yung mga nagawa ko ng daan sa utak ko. At gusto ko na ang maging daan na meron sa isip at puso ko ay yung daan that will prepare the way of the Lord in my life. And if you are that person, I am encouraging you to stand up. And I am encouraging you to sing this song as if this is your prayer to God. Surrender your life to God. Accept Jesus as your Lord and Savior and accept His words. And accept na kung ano yung sinabi ng Diyos sa Kanyang salita, that's the final and authority ng truth sa puso at buhay mo. Yun ang pinagbabasihan mo ng lahat ng ginagawa at lahat ng desisyon mo. Pwede ba sabihin nating lahat? Basta okay kay Lord. Kahit hindi okay sa mundo. Kahit hindi okay sa mundo. Yun ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Ngayon naman sabihin mo, basta hindi okay kay Lord. Lord, Kahit okay sa mundo. kahit okay sa mundo. Ayaw ko nun. Kapatid, I pray that every day, starting today, yun ang maging mindset natin. Yun ang maging mindset natin. Let's sing that song. Oh, we worship you, Lord. This is my desire to honor you. Lord, ito po ang aming heart's desire. Lord, with all my heart, I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on, say it to God right now. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way with me.
Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lahat ng kalalakihan, mga kalalakihan, na alam mong may mga daan ng kasalanan na nabuo dyan sa isip mo. Kaya may mga bagay na ang tagal-tagal mo nang dinidesire na isuko kay Lord at hindi na muling gawin yon. Nagagawa at nagagawa mo pa rin. You know what I mean? And you want to offer your life to God. You want to live your life to worship Him. Gusto mo maparangalan siya. At gusto mong magiba yung daan ng kasalanan na nabuo sa utak mo. Kalalakihan, mga kalalakihan, sing this song to God. Commit your life to God. At hayaan mong by doing that, gibain ng Diyos lahat ng daan ng kasalanan sa utak mo. Shall we sing that song? Lord, I give you my heart. Come on, men, worship the Lord. Give you my soul. We want to live for you alone. Live We want to live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Mga kababaihan na nagsasabing gusto mo na rin mamuhay ng ayon sa kalooban ni Lord. Gusto mo na rin mag-iba lahat ng daan ng kasalanan na nasa pusong isip mo. Come on, recommit your life to God, that you will live a pure life, pleasing in His sight. Come on, mga kababaihan, amen. Worship the Lord. Oh, Lord, I give you my heart. Come on. I give you my soul. I live for you alone. Every breath Yes, that Lord. I take, Yes, Lord. every moment I'm awake. Lord, have your Come on, let's worship together now. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, Lord, we give you our heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lahat na nagsasabi na isinusuko mo ang iyong buhay kay Lord. Come on, sabihin mo with all your heart. Oh, Lord, have your way in me. Have your way in us. Have your way in us. Have your way in us, Lord. Today, Lord, we are choosing good. Today, Lord, sa biyaya mo, we are choosing life. Today, Lord, sa biyaya mo, we are choosing your blessing. And I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay patuloy na pagtataggumpayan ang aming buhay na ito laban sa kasalanan.
that we will continue to overcome evil with good by choosing good, by doing what is right and pleasing in your sight. Oh Lord, you said in your word, be holy, for I am holy. Kaya patuloy, biyayaan niyo po kaming lahat na makapamuhay ng may kabanalan, katuwa-tuwa sa iyong paningin, Lord. And give us the grace to always choose what is good, to always choose life, to always choose things that will lead us to your blessings. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.